Magandang hapon mga kois, no? Or magandang araw kung bago nyo lang ito napanood. So, pangalan ko ay Kois Tony para ito sa mga followers ko dito sa Facebook. So, ngayong hapon ay magbabahagi tayo ng kaunting mga tips sa pagiging isang leader or sa pagpili ng pagiging isang leader. Naisipan ko lang, siguro, I think pakiramdam ko lang, we need to guide people, especially those who aspires to become a leader, no, mga boys, no? So, hindi ko sinasabi na ako ay mahusay na leader, pero ako ay may karanasan, no, sa pagiging isang leader, at maaaring ibahagi natin ito sa ibang mga manonood o mga followers. Ito ay pinagsama-samang karanasan, no? Aking karanasan at karanasan ng aking mga nakakasalamuhang mga personalidad sa iba't ibang panig ng ating bansa. So lalo na ngayon, paparating na yung halalan at marami yung nag-aspire na maging isang leader o mamuno sa ating bansa. Kaya I feel na kailangan ko itong gawin, yung mag-video. Sort of parang dagdag knowledge na rin sa inyo na mga manonood, no? Sa mga nakakilala ng personal sa akin ay siguro hindi na sila magtataka dahil matagal ko nang ginagawa yung mga videos na ganito, pero patungkol ito sa yung mga dati kong mga video patungkol sa road safety. So ibabahagi natin ngayon ay yung patungkol naman sa leadership at pagiging isang leader. So simulan natin sa unang punto ko. Gusto kong sabihin na leadership is not acquired, no? So hindi siya na nakukuha sa pamamagitan ng pera, ng panunuhol, or yung leadership ay hindi rin nakukuha sa popularity, sa iyong kasikatan, ano? So it was freely given to you by the people. So hindi siya sinasabing kapag ka ikaw ay namili o namigay ng pera ay respetuhin ka at susundin ka ng mga tao. So hindi yun yung totoong pagiging isang leader, no, mga kois, no? So it's more of service, no? Kumbaga hindi mo inaambisyon, no, na maging isang leader, hindi mo rin pinapangarap na maging isang leader, kundi ito ay nagiging resulta lamang ng iyong mga magagandang gawain na dati pa man ay nakikita na ng mga tao hanggang sa kahit na hindi mo gustuhin na maging leader o pangarapin na maging leader, ikaw na yung i-convince nila na maging leader. So yun yung para sa akin, mga kois, no? At pag-usapan naman natin, mga kois, yung sinasabi nila na kailangan daw yung maging leader ay matalino. So ang punto ko naman sa akin ay malaki ang kaibahan, mga kois, ng pagiging matalino, no? Yung pagkakaroon ng magandang transcript of records, no, kaysa sa may magandang track record. Magkaiba yung transcript of record sa track record. Pag sinabi mong transcript of records, more on sa academic siya. Magaling siya, matalino siya sa school, no? Tapos yung track record naman, yung bang may kredibilidad siya, maganda yung kanyang pinakita, no, sa kanyang lugar. So makikita mo kasi kapag maganda ang track record, no, kahit hindi matalino, no, it's more of para nakapokus siya sa character, mga kois, no? So yun yung punto ko sa akin. Tapos marami kasi naman diyan mga mahuhusay, talagang highly decorated yung transcript of records, no? Magagaling magsalita, matatalino talaga, galing sa mga kilalang universidad o paaralan. Pero sablay sa ugali, sa character. So doon palagi bumabagsak. Kaya may ilan naman dyan na makikita natin, hindi naman siya ganun ka-talino or kulelat naman sa school, pero talaga namang maganda yung kanyang pinapakita, yung kanyang serbisyo at nirerespeto siya ng mga tao. Kaya kailangan ay magkakasama yan, no? So more capable ka na kaagad kapag maganda yung track record mo, at the same time, maganda rin yung transcript of records mo. So yun yung ating isa sa mga pinupunto, kasi kahit hindi ka ganun kagaling or katalino sa school or sa pagiging leader,
I mean, basta't meron ka lang magandang character, correct attitude, no? Correct attitude, eh panigurado na magugustuhan ka ng mga tao. So, again, to summarize, no? The leadership is not acquired. It was freely given to you by the people, and it's not more of about knowledge and competencies, no, ng isang tao, kundi it's more of means of service, and it's more of character and attitude ng isang tao para maging isang leader. So yun yung ating kwan. Siguro ibahagi na rin natin mga kois yung tatlong letter H sa pagpili natin ng leader, no? Dapat yung pipiliin ninyo mga kois ay merong ganito. So hindi ko sinasabi pero sa akin lang ito, sa sarili ko lang. So nabasa ko lang dito sa isang libro. So yung una raw dapat ay yung unang H ay letter H ay yung head. Ito yung cognitive dimension ng buhay natin. So kung sa ibang pananaw o ibang tawag, ito yung intellectual capacity. Kapag ikaw daw ay isang leader o gusto mong maging isang leader, dapat ay meron ka rin nalalaman. Hindi po pwede na wala kang alam, no? Kailangan kung mag-a-aspire ka, dapat mayroon kang kaalaman. Hindi kailangan na sobrang talino or talagang matataas palagi yung mga grado pag ikay gustong tumakbo or maging isang leader, no? Or gusto mong mamuno, no? Siguro sapat na yung alam mo kung ano yung tama at mali, no? Alam mo kung ano ang tama, alam mo kung ano yung mali, alam mo kung paano gagawin yung trabaho. So yun yung isa sa importante. Then yung pangalawang letter H ay yung hand na tinatawag, no? So pagdating sa hand, it's not about what you know, no? Ay mas bibigyan natin ng pahalaga na what you can do about what you know. Kasi marami yung mga tao o mga leader na matatalino, ika nga, no? Maaaring ikaw ay may alam sa mga problema or mga issues, at maaaring alam mo rin kung paano ito masolusyonan, mga kois, no? Subalit kung wala kang gagawin, useless din. So it's more of what you can do. So hindi importante na alam mo lang, no? Dapat alam mo rin kung paano gumawa. So kilala niyo si Bruce Lee, yung magaling magkarate, no, mga kois? So isa sa kanyang mga movies, sinabi niya na knowing is not enough, no? You should do something or you should do about what you know. So yun yung pinupunto natin, no? At yung pangatlong letter H, mga kois, ay yung tinatawag natin heart. So bakit ko sinama siya? So tatlo na, meron tayong head, hand, at saka heart. So hindi natatapos yung usapin sa pagiging leader kung magaling ka sa utak or masipag ka, no? Kundi kailangan ay meron ka ring busilak na puso. It's not about what you know and what you can do, kasi it should be nourished, no, by the goodness of your heart. So yun, kailangan yun, kasi hindi ba pwede na matalino tapos marunong kang gumawa, no, magaling kang magtrabaho. Kailangan meron ka ring busilak na puso. At syempre, nauuna dyan kapag sentro mo si Lord. Yun yung isa sa aspeto na kailangan nating tingnan pagdating sa heart. Kailangan ay lahat ng mga desisyon mo ay sinasangguni mo palagi kung ito ba ay kagustuhan ng Panginoon, no, or kagustuhan mo lamang. So yun, mga kois, no. At kapag isa o dalawa dyan ang nawala sa tatlong letter H na yan, mga kois, no, sad to say, mga kois, no, medyo para sa akin lang, hindi ka qualified maging leader. So yun lang muna, mga kois, no. So this is a 10 minutes video na sana ay kapulutan ninyo ng aral. Kung mabilis man, pasensya na. So shout out sa lahat ng mga followers natin dyan, at sa lahat ng mga nakakilala sa akin. Sama-sama tayong manalangin na sa parating na halalan, nawa ay maging maayos yung lahat, maging safe, no, at maging payapa. So pauwi tayo sa lalawigan ng Palawan, sa Puerto Princesa. Iniimbitahan tayong mag-talk sa isang forum dyan para sa voters education. I hope makapunta ako.
At sana ay makabahagi tayo kahit papaano ng ating mga kaalaman at karanasan para mas mapabuti natin yung pagpili natin ng susunod na mamumuno sa ating lugar. At sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan na nag-aspire na magserbisyo sa bayan, I hope na maging sentro ninyo si Lord, na patuloy kayong gabayan, bigyan kayo ng kaalaman, ng kabutihang asal, at layunin ninyo sana ang mas makatulong pa sa bayan at sa kapwa. Ingatan ninyo na huwag kayong kainin ng sistema ng politika, mga kaisna. Tandaan ninyo palagi na kaya kayo tatakbo para makatulong sa inyong kapwa at sa inyong bayan. Sana naman, huwag natin kalimutan, mga kaisna, ang politika marumihan. Pero kung gagawin natin sa tama, ang kapangyarihan, no, ay gagawin natin at gagamitin natin sa tama, marami tayong mababagong pamumuhay dito sa bansang Pilipinas.